Ramos. Dalawa na po, Presidente na, Ramos pa. Kaya hindi niyo po ako makakalimutan. Ayan. Bago po ako mag-start ng aking testimony, kung bakit ako nagkaroon ng stage 2 breast cancer. Nag-Taiwan po kasi ako. 7 years ako sa Taiwan. Siguro kaya ako nakuha itong cancer na to. Wala naman kaming cancer sa family. Pero typical na factory worker, matigas ang ulo. Normally lahat, basta malakas ang katawan, di po ba? Kahit ano gagawin. Ang trabaho ko po kasi panggabi, pag 24 hours, di pa po. Pero sa amin, 12 hours kaming nagwo-work, 8 to 8 po. 8 ng gabi, papasok. Umaga, 8 uwi. Ngayon, syempre walang tulog, liligo. Kasi, aalis. Normally, ganun yung naging gawain ko. Tapos, sa Taiwan po kasi, hindi pwede kaming magluto doon. Kaya, ang mga kinakain lang namin, mga instant noodles, as in, hindi healthy. Hindi rin ako mahilig kumain ng mga gulay. Pero, yun nga ang hindi ko iningatan yung katawan ko. Kaya yung pagkakasakit, ano yan eh, choice din natin yan. Hindi natin siya pwedeng isisi sa kahit sino. Tayo lang din ang may kasalanan. Dahil alam nating mali, ginagawa natin. Dahil malakas ang katawan natin. Ngayon po, na-realize ko, sabi ko, glory to God, kasi inaalaw ng Lord ang mga tao na makilala natin para ma-bless tayo. At the same time, nung nangyari po yun, umuwi na ako, wala pa naman akong nararamdaman. Since na-diagnose po ako after ng wedding ko. Isipin niyo po, kinasal ako ng 2019 ng May. Imagine, napakasakit po. Kasi kwento ko lang ng slide po yung talambuhay ko. Annulled po ako ng 3 years. After ng annulment, nagpakasal kami ng second husband ko ng May 11. After that ng May 11, na-diagnose po ako ng stage 2B cancer strong. Strong po yun May 28. After po ng wedding. Imagine po na dapat magpa-process na po ako ng immigrant kasi ang tagal-tagal na po naghihintay ng asawa ko, 3 years, nag-annulment. Nagkilala po kami sa Taiwan. Pinuntahan niya ako doon. Pareho po kaming Christian, doon kami nagkakilala. Ngayon, pinuntahan niya ako doon, uwi, nag-process kami ng 3 years, nagpakasal, na-diagnose. Alam niyo po ba kung ilang chemo ang tinake ng katawan na to? 18 chemo po. 2 beses po akong nakalbo. At isa, sa nakita ko, doon po sa ating mga babae, medyo maarte po ako sa buhok dati. Dati po straight yung buhok ko. Ngayon, nung nag-short hair po ako, every 6 months, nagpapakulay po ako ng buhok. Kaya sa atin pong mga girls, iwasan nyo na pong magpakulay, magpariban, para po hindi na rin tayo maapektuhan nung naranasan ko. Medyo maarte po ako sa buhok noon. At every time, ginagawa ko yun, normal lang sa akin. Pero nung nakita ko, hindi po pala normal yun. Masama pala sa katawan yun. Hindi na healthy yung kinakain ko. Matigas pa ang ulo ko. Naliligo ako ng pagod. Di ba po? Tapos, ang ginagawa ko, nagpapakulay pa ako every 6 months. Pag medyo tumaas na yan, kulay na. Eh kasi po yung asawa ko din naman, hindi pa man kami, kumbaga, 2019 po ako na-diagnose. Nung hindi pa kami kasal, Mami, hindi na maganda yung buhok mo. Go to the salon. Ganyan po siya. Papupuntahin ka ng salon, magpapadala yun para lagi pong dapat maganda. Parang ganun yung lagi. Ngayon po, dahil nagkaano ako, siya na rin mismo, Mami, huwag ka nang magpapakulay, di ba? Pero yun po yung naging ko na kailangang ingatan po natin. At ito po, ang dami kong tinry. Sa totoo lang. Lahat na po yata ng food supplement.
kasali ako. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga ang alam niyo po yung meron kasi kaming group chat lahat ng cancer patient at mga kasabay ko po ito. Kung bakit din ako napasok dito sa 4th year. Naghahanap po talaga kasi ako ng, ah, siyempre provision ng Lord kung ano yung makakatulong sa katawan ko na talagang maaalis yung cancer. Kasi yung pong mga kasabay ko, alam niyo po ba na 'pag nagki-chemo kami, magkakatabi po kami sa upuan, sa PGH po ako. Yung una ko pong chemo, sa private po ako, worth po ng chemo ko 60,000. Pero hindi ko po kaya yun. Kasi kahit na po may nagsusupport yung asawa ko, mamumulubi po kami, 60,000 every chemo. Computin niyo po, 18 months kung 60,000 ang i-a-avail ko. Eh, 'di ba po, glory to God po, meron kaming kakilala sa PGH na ipasok po ako dun sa public. Pero sa public po, hindi puwedeng hindi ka rin maglalabas. 'Pag wala po silang gamot, minsan nakakalibre ako, minsan magbabayad ka rin. Ang worth po ng gamot na docetaxel, yun po, kasi po 5 oras po kaming nakaupo dun. Alam niyo po ba yung tagal, yung nakaupo ka tapos yung may mga katabi ka, nagsusuka na, namamagana yung paa, iba-iba po yung itsura namin dun. Talagang hindi malakas ang katawan mo habang nagki-chemo ka. Nakakaawa. Sa totoo lang po, napakahirap ang may sakit kaya 'wag po tayong maging pasaway. Ayan. Nung nung nagki-chemo kami at meron kaming group chat, ilan po kami magkakasabay, may stage 1, stage 2, iba-iba po 'yan na, may colon, may breast, may ngayon po, yung lahat ng mga kasabay ko, sa totoo lang po, halos lahat po namaalam na. Meron po doong sasagot, alam niyo po ba, "Sorry." Kaya po nag-post ako minsan dun sa wall ko. Mag-ano na lang po, sabi niya doon, "Sorry po, anak niya na po ito, wala na po si mama." Kasi hindi kami talaga totaling magkakakilala, nagkakilala na lang po kami do'n. Tapos may papasok na lang do'n, ipapakilala sa group chat, "O ito," nagtutulungan po kasi do'n sa group chat na 'yon ng mga lahat ng may breast cancer, sasabihin do'n, "Sorry po, kapatid niya na po ito." Nalulungkot po ako. Alam niyo po yung pakiramdam na alam mo sa sarili mong susunod ka na, alam mo 'yun? Pero siyempre, I have faith to the Lord na alam kong gagamitin pa ako ng Lord at hindi hindi pa ako. Kasi nung nalaman ko po yun, hindi naman ako nagtanong, eh. Sabi ko nga dun sa doktor, eh, ano ang sabi ko nga, hindi ako natakot, hindi ako na ano, mamamatay na ako kasi siyempre po 'di ba 'pag cancer, death sentence na po 'yan, mamamatay na talaga ang susunod na iisipin mo. Pero yung tinanong ko dun sa doktor, "Ano pong gagawin? Ooperahan ka kasi iki-chemo ka muna, ooperahan ka." Meron po kasing case, opera bago chemo. Yung pong case ko kaya 2 beses po akong nakalbo, 4 na chemo, inopera po ako ng October, chemo ulit hanggang 18 months. Every 21 days po akong nagki-chemo. Mas matindi daw po yung napunta sa akin kasi ang napunta po sa akin is strong positive. Ang sabi ng doktor, "Ito yung ayaw kong makita. Ito yung ayaw kong makitang cancer kasi napakabilis daw po." Yun po yung pagkakasabi. Siyempre ikaw, wow, 'di ba? Parang mabilis. Ibig sabihin, mabilis ka din matatapos kung gano'n ang iisipin mo. Kaya ako po, searching, lahat na po, nag-barley, kung ano-ano na, lahat na po ng ano ginamit ko, kahit po mahal. Pero itong 4th year, nung sinad ni Sis Donna, kasi po lagi po akong pinagpe-pray sa church. Ngayon, si Sis Donna sabi, "Sis, narinig ko sa church, pinag-pray ka." Pero alam naman po talaga ng church na ano po ako, ah, diagnose po ako ng cancer. Every nasa prayer naman po. Ngayon si Sis Donna, parang ano pa nga ako, sabi ko, irritable pa ako no'n. Sabi ko, "Kaya 'to, first time naman akong minessage nila." Parang gano'n. Kasi nga, ah wala kaming talagang ni Sis Donna kasi sa church po, kasi malayo yung church namin, ano lang kami. Tapos no'n kinuwento niya sa akin na, okey. Sabi ko sabi ko kay Sis Donna, sige sis, try ko." Pero parang siyempre po alam naman natin 'di ba, pagka ooperan ka, skeptic ka na diyan, eh. "Ay, eto na naman tayo." Ayoko na po kasi talaga ng mga gano'n, sa totoo lang. Nung kinuwento 'to ni
ito na naman, paulit-ulit na lang kasi 'di ba? Pero sabi ko nga, may hinahanap ako na gusto kong makatulong kasi kung yung mga kasamahan ko nangangawala na, may provision ng Lord na binibigay sa atin eh. Hindi naman natin puwedeng we're healed, alam ko 'yan, pero kailangan nating tulungan. Sabi nga 'di ba po, 'pag wala naman tayong gawa, wala rin 'yun. Faith without action is dead. Kaya kailangan po din natin gumawa ng paraan kung ano po yung makakatulong sa atin. Sinearch ko po 'yan, ng night hanggang 12. Anong oras kami natapos ni Sis Donna, kinabukasan po pumunta ako ng office. Kasi nakita ko po yung stem cell kung gaano ganda. Pero hindi hindi 'yan talaga yung sinearch ko, basta stem cell lang. Punta po ako ng ano, 'yan na-meet ko 'yan si Sis Vanessa. Actually po on the spot, bumili po ako ng 4th year. Ah, na-convince naman po ako kasi nakita ko talaga yung ganda niya. Super naman yung explanation, superbs kagaya po ng ginawa kanina. Makikita mo doon yung lahat ng ingredients na nakita ko sa 4th year, hindi ko nakita sa iba. At the same time yung deer placenta, 'di ba po, kailangan injection, napakamahal. Pero ito po, intake lang. Nung una kong sinabi kay Sis Donna, "Ano 'to, ginto? Napakamahal." Pero nung nakita ko pala, mura pa pala 'yun kasi isang injection magkano, 40K for 100 milligrams. Eh, yung iniinom po natin yung ano, 300 plus lang kung kukumpyutin, mas mura pa pala. Eh, siyempre po 'di ba, tipikal na hindi naman tayo mayaman. Hello, 135,000. Eh, sabi nga nung isang nakuwentahan ko, "Yaman ko na 'yan, eh, saan ko kukunin 'yun?" Pero sabi ko nga, ang yaman talaga natin nasa health. Hangga't kaya nating magtrabaho, hangga't malakas, mababayaran natin 'yan. 'Yun yung naging isip ko na, "Okey lang 'yan, babayaran niyan ng Lord." 'Yan yung sinabi ko. Siyempre tutulungan ko, aba'y magtatrabaho ako. Alam niyo po ba, that time nag-swipe po ako, 135, credit card. Ininom ko na po 'yan, binigay ko kasi may kasama ako, yung ninang ko. Naghati kami, pinahiram ko sa kanya yung 3, sa akin yung 4. Nag-start po ako, 3 capsule kasi kailangan cancer patient po ako, strong positive. Ang normal na walang sakit, 2. Pero ang ginawa ko po, para mabilisan, 3 in 1 month. Imagine niyo po, ang isang box, 60 capsule lang, o di 10 days lang, 'di ba po? Medyo mahal. Pero sa totoo lang po, naka-order na po ako ng 4 na set para lang po ma-sustain yung ano. Pero glory to God po, God will provide naman. Talagang napakaganda naman po ng product at ang nakaka-bless po diyan, siyempre po nag-pandemic, 'di po ba? Etong 'di ba ngayon medyo okey na. Tapos nagka-ubo, sipon, yung mga ka-churchmate ko, eto yung the best, eh. Lahat sila may ubo, sipon. Ako po na dapat mahina ang katawan, beso-beso pa ako. Alam niyo 'yun? Pero ako po yung hindi nagkakasakit sa amin na magkaka-churchmate. Wala po kaming mask. Ever since hindi kami nagma-mask, hindi kami naniniwala po kasi sa yung church po namin, hindi kami naniniwala sa COVID at hindi rin kami nagma-mask. Pero nitong last na lahat sila inubo, sinipon, halos lahat. Sa bahay namin, mama ko, daddy ko, anak ko, kapatid ko, ako lang po ang hindi nagkasakit. Purihin po ang Lord kasi talagang ginagamit po yung 4th year para po sa katawan ko. At alam niyo po, yung kagandahan ng 4th year placenta, yung 'di ba nasabi ko nga po yung mga kasama ko, halos lahat na maalam na, iilan na lang po. Yung isang nakitira dito po sa bahay, stage 3 naging stage 4, lumala na. Kumalat na po yung cancer niya. Ngayon nakadalawang chemo na po ulit siya. May another na naman. Sabi ko, "Lord," alam niyo po 'yun, ang hirap, eh. Nandun ka sa sitwasyon na alam mong nandun ka, pero glory to God kasi nakilala ko ang 4th year, ginamit niya 'to. Kaya hindi ako anong mag-share kasi sinishare ko talaga siya. Tapos ang maganda pa po nito, nakakabata. Papansinin niyo po yung lahat, sasabihin niya sa'kin, mommy po kasi yung tawag sa'kin ng mga kakilala ko.
"Mami, parang hindi ka naman nagkasakit, parang hindi ka nagkalbo." Kung titingnan niyo dun kung nandiyan po yung iba kong mga invite, hello po, salamat sa pag-attend. Kilala nila ako at nakita nila 2 beses talaga akong nakalbo. Naka-post po 'yan kasi gusto kong may ma-inspire po sa buhay ko na wala pong imposible sa Lord at may ginagamit ang Lord para tayo ay, mapalakas. At the same time nga, 'yun habang umiinom po kasi talaga ako nito, pinagpe-pray ko talaga 'yan na gamitin mo po ito Lord para maging kalakasan ko. At ngayon po nagkakilala kami ng June. Ngayon po ay November na, magsi-6 months na po ako ngayong ano, December. At ini-share ko na rin po 'yan sa mama ko, sa daddy ko kasi sabi ko nga, "Okey lang kahit mahal." Ayaw nilang uminom kasi 20,000 is 20,000 isang box. Pero aanhin naman po natin yung pera kung hindi naman na natin makakasama yung mga mahal natin. Ang nanay ko po is 70 years old, ang tatay ko is 68 years old. Purihin ang Lord kasi buhay pa po sila hanggang ngayon at umiinom po sila niyan. Napansin nung nanay ko kasi may eksema po siya, eh, hindi natatanggal. Nung umiinom na siya niyan nawala na yung eksema niya. Yung tatay ko naman po, medyo ano, ah, mahina yung bang napapagod na siya simula nung nagpa-vaccine. Medyo nagkaroon siya ng problema sa vaccine kaya ayun po, kaya sumu-support po ako dun sa pag-inom nila. Ang ganda po ng effect ng 4th year sa akin na talagang nakita ko po sa pagbabago kasi minsan parang hindi ka naman po 46 years old, parang 37 years old ka lang. Ay, glory to God. Nakakabata po siya, hindi naman po halata na ako ay ano, 46 years old. Sabi nila, hindi po ako yon. Ayan. Kaya ang kagandahan ng 4th year po, 'pag ininom mo siya, hindi siya magbabara. Madulas siyang inumin, eh. Although malaki po siya, pero kahit 3, sabay-sabay ko po yang iniinom, hindi isa-isa ha, sabay-sabay. Kasi gusto ko pong mag-effect talaga kaagad at nakita ko naman po yung pagbabago. Hindi po ako madaling mapagod. Dati po nung hindi ako nagpo-4th year, lumakad lang, iba na po yung pakiramdam ko kasi talagang yung epekto po ng gamot ng chemo sa amin na 5 gamot po yan, talagang nakakahilo, nakakasuka. Na nawawala yung gana mo sa pagkain sa lahat. Talaga pong iba ang mararamdaman mo. Pero yun nga po, glory to God kasi nung nakilala ko yung 4th year, yung dating kasi may iniinom ako bago yung 4th year, may kirot pa rin kasi, eh. Kasi po isa lang yung na-opera sa akin, eh, left. Ang cancer po kasi may recurrence. Lahat po ng cancer may recurrence. May time na babalik, may time na may mahahawa, at may time na lilipat. Depende po kung alin po yung cancer na kung saang parte siya hahawa. Ang kagandahan po ng 4th year, pinapalitan niya po kasi yung bad cell mo, yung cancer cell na pangit, babaguhin niya po kasi pababatain niya. Kaya mawawala po yun hanggang ma-regenerate po yung katawan natin at maging bago. Yun po yung ginagawa niya. Kaya ako po continuous na umiinom at hindi hindi ko 'to titigilan kasi dito ko nakita yung ganda ng pag-inom ng 4th year. Although medyo mahal para sa talaga namang kung titingnan po hindi siya ano, pero kung titingnan mo in another side hindi talaga siya mahal. Kasi yung injection napakamura nito at yun po, sa journey ko na 'to na pag-inom ko ng 4th year, simula po nung June hanggang ngayon, wala po akong ano, nag-clear po pati ako kasi last November lang po 28 ano po ako, check up sa St. Luke's kasi nga po may interview ako ng ngayong December 12. Kailangan ko pong magpa-check up. Although hindi din ako aalis kasi ayoko magpa-vaccine. Pero, para lang ano ko dun sa asawa ko, nagpa-check ako, St. Luke's. Alam niyo po ba yung mga kasabay ko nag-sputum sila kasi may tama ang baga nila. Purihin po ang Lord. Kasi ako, clear, wala pong nakita sa akin at siyempre po, prayer talaga ang the best na medicine natin.
Kumbaga ang Lord talaga yung gumagawa naman ng lahat. Ginagamit lang po itong mga iniinom natin na 'to at yun po ginamit ng Lord yung 4th year placenta para sa kalusugan ko at clear po ako. Yun po, December 12, meron akong interview sa embassy. Hindi ko lang alam kung papapasukin ako kasi wala akong vaccine. Pero yun po, hoping kaya yun po yung aking journey sa 4th year, napakaganda niya. At yung ninang ko, alam niyo po ba, naka 2 set na rin siya. Ninang ko naman, yung ninang ko dito, bumili na rin siya ng 2 set or 3 sets na kasi diabetic yung asawa niya. Siya naman po, meron siyang allergy na hindi na siya natatanggal, yung allergy niya. Pero nung nag 4th year po siya, 2 months, wala na po yung allergy niya. Talagang ang laking tulong po at talagang nakakabata siya. Yun yung naging epekto sa amin, ayan. Kaya sa aking mga invites at sa lahat po ng nakikinig, 'wag na kayong mag-atubili kung may mga tanong po kayo. Message niyo lang po kami at nandito kami para ma-explain po ng maayos yung 4th year kung gaano ka the best, gaano kaganda. Kasi ako personally, hindi po rin ako basta-basta na naniniwala sa dami na ng mga nakita ko. Pero ito lang yung napatunayan ko na hindi niya ako binigo do'n sa expectation ko. Kasi may isa pa akong testimony na yung anak ko nilalagnat 4 days na. Sabi ko sa kanya, "Uminom ka ng 3 piraso." 3 piraso mapula na yung mata niya, eh. Tapos nung ininom niya nung gabi, kinabukasan nakaligo na siya, "Ma, okey na ako." Saka churchmate ko rin, lagi po kasi akong may dala sa bag. 4 na araw na rin siya, si Sis Heidi, binigyan ko siya ng 10 capsule. Sabi niya, "Sis, thank you." Pinagpawisan siya. Alam niyo yun, sabi ko tatlo-tatlo lang ang inumin mo, 10 capsule lang yun. Kinabukasan nag-message siya, okey na siya. Gano'n lang po kabilis yung ano, pagpapagaling nung 4th year. Siyempre ikaw, hindi ka naman basta-basta maniniwala hangga't hindi mo na-try. Ayun po, marami na akong napainom kasi nga po, na-try ko, eh. Kaya kahit na siyempre 'pag mahal mo yung tao, kahit mahal pa yun, binibigyan ko na lang, "Sige." Kasi nga na ano ako, binibigyan ko sila ng capsule, na-try nila kaya ayun, gumaling sila dun sa capsule na yun. Kaya the best talaga yung 4th year na 'to na hindi hindi ka magsisisi, i-try niyo po ito. Ayan, glory to God po.